Hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Saan man kayong panig ng mundo, saan man kayong panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po muli ay tutunghay ng ating pong pagbasa para naman sa araw ng Biyernes, February 14, 2024. Araw ng mga puso. Happy Valentine sa inyong lahat. Hahawin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 7, mga talatang 31 hanggang 37. Noong panahon iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos nahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephphatha, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang ng gilala sa tangwika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakarinig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin natin sa atin pong pagbasa ng ang ating Panginoon ay bumalik. Saan siya bumalik? Sa kanyang lupain, tinirahan. Dumaan siya sa Sidon at nagtuloy siya sa lawa ng Galilea. At sinasabi sa ating pagbasa na mayroong may kapansanan, may karamdamang dinala roon at ito yung utal at bingi. Pero ang sabi ng ating pagbasa, siya inilayo muna sa mga tao sa karamihan at pagkatapos ay isinuot ang kanyang daliri sa mga tainga nito. Touch na naman ito, may kapangyarihan ng paghipo. At ang ginamit ng ating Panginoon ay ang daliri at hindi lang yon, meron po siyang word na binanggit, Ephphatha, nang ibig sabihin ay mabuksan ang kanyang saradong pandinig. Maaaring sa buhay na ito, marami kang ibig na mabuksan ang oportunidad, di ba? Mabuksan ang pagpapala, ang biyaya, mabuksan ang durungawan ng langit sa iyong buhay. Bakit hindi mo hilingin? Wala namang imposible sa Panginoon. Mabuksan ang pintuan ng pagbuhos ng maraming biyaya. Wala namang imposible. Mapangyayari yan sa lahat ng mga taong may pananalig, umaasa at nagtitiwala sa Kanya. At sabi ng ating binasa, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa, nakarinig na ang bingi, nakapagsalita ang pipi, nang gilala sa mga tao, sapagkat muli nilang nasaksihan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Mahalaga lang talaga meron tayong pagtitiwala, pananampalataya, upang maranasan din natin at masaksihan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Buksan na nga po natin, tunghayan natin ang pinakasusing salita sa atin pong libro. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephphatha, ibig sabihin, mabuksan. Sa paglilibot at pangangaral ni Jesus sa Galilea, Judea at mga karatig na lugar, naging kasagutan siya sa mga naghahangad ng paghilom at pagkabuo mula sa mga kondisyong naging sagabal para sa ganap na pamumuhay. Totoo naman kapag mayroon kang kapansanan, karamdaman, sagabal yan sa ganda ng buhay. Kahirapan, di ba? Sagabal yan sa ganda ng buhay natin. Mga pagsubok, suliranin sa pagtatrabaho, sa kumpanya, sa pag-aaral, mga sagabal yan sa ganap na buhay. Ngayon, ang atin dapat idadalangin ay mabuksan yung pagkakataon, yung oportunidad, yung kagalingan, yung himala at pagpapala. Alam natin na sa paglilibot ng ating Panginoon, si Jesus ang kasagutan sa kanila. At ngayon din sa ating kapanahunan, si Jesus pa rin ang kasagutan sa lahat ng ating mga pinagdaraanan sa buhay. Kabilang dito ang bingi at utal na dinala sa kanya.
Hindi nakalalahok ng maayos ang bingi sa buhay ng pamayanan. Totoo naman. Paano niya maririnig yung mga pinag-uusapan? Meron bang binging umaten sa mga meeting malibang may magsisinya sa kanya? Malibang siya marunong bumasa? Hindi siya makakapag-participate ng maayos. Di ba? Sapagkat ang kawalan ng kakayahang matanggap ang mga pahayag ng kapwa ay isang malaking suliranin. Hindi rin nakakalahok ang isang pipi sa daloy ng buhay dahil hindi niya maihayag ang saloobin, pananaw at pangunawa. Ano pa? Isipin na lang kung paano ninakaw ng mga kapansanan ng oportunidad para makipag-ugnayan sa kapwa. Sumali sa pagbubuo ng lipunan. Mapayaman ang kaalaman sa pagkikinig at magbahagi ng kanyang pananaw o opinyon. Sarado ang mga pinto na sana'y nagdudulot ng paglago. Sarado sa kanya ang maraming posibilidad. Totoo yun Kaya nga dapat talaga mabuksan Marami rin sa atin, sarado yung pagkakataon, sarado yung oportunidad, sarado sa atin yung mga bagay na magpapaligaya, magpapasaya sa atin. Kaya ang atin palaging bibigkasin. May kapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Ephata, mabuksan. Pero binuksan ni Jesus ang pagkakataon para maging malaya ang lalaki tungo sa kapunuan ng kanyang paglago sa isang buhay na konektado sa Diyos at kapwa. Nakaririnig at nakapagpahayag na siya para mas makabuluhang ugnayan at pakikiisa. Kapag nabuksan talaga ang oportunidad at pagkakataon sa ating buhay, mararanasan natin yung biyaya at pagpapala ng ating Panginoon sa ating buhay. Sana kung tayo pinagbuksan ng ating Panginoon, maging bukas din tayo sa ating kapwa upang sila man ay magkaroon ng pagkakataon na makiisa, makisalamuha, di ba? Makapag-create sa atin sa loob ng ating community. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.